Tayong mahal ko ay tuloy-tuloy na po sa mga gawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo darako na po sa pakikinig ng dakilang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang lahat ng mahal ko ay aming inanyayahan tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin papangaral ng ating minawal mangaral, ating beloved preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher, Brother Bob De Luna. Amen. Praise God. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panoon upang tayo patuloy patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklaran ng mga biyaya. Sa punang dalangin ng taong nilisan, aming minamad ginagkaan ng Pastor Evangelista William Almeda, and Papa o God. Misa pa kami nagpupo, nagkapasalamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Hallelujah, patuloy ka na sa amin, O Diyos, sabat bago po yan. Misa pa kami buong pagpapakumabah, aming nakapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa balakalooban. Patawarin mong bawa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual na balas, simple kamaraan, maintindihan na aming niibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming blood webcast viewers, ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisan sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaway, demons of hindrance that does not believe, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pastor Kristo. At unang sa lahat, ako muna nagpapabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And we give double honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Almeda. The entire power of God will have so much more, Pastor. And we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Linus Almeda. Greetings and respect to all the beloved children whole Almeda family here in the Philippines as well as in the US and in Canada. At sa lahat din po na ating mga iniibig na makapamanggawa, mga kapatiran, sa lahat ng ating iniibig na mga bisita dito ngayon, maging sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, the delay of Christ's return is related to the preaching of the gospel of the kingdom to the whole world. God wants everyone to hear the gospel and does not want anyone to perish eternally. This truth does not mean that all will be saved. All those who reject God's grace and salvation will be sadly lost eternally. Mga iniibig, ang pagkakaantala po ng pagbabalik ni Kristo ay may kinalaman sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng kaharian sa buong mundo. Nais ng dakilang Diyos na marinig ang lahat ang Ebanghelyo at ayaw niyang may mapahamak ng walang hanggan. Ang katotohanan ng inibig ito po ay hindi nangangahulugan na lahat ay mga liligtas, lahat ay sa mga lahat na hindi nagpapalagas sa biyaya at kaligtasan ng Diyos ay malungkot na mapapahamak ng walang hanggang. Yan po ang mangyayari mga iniibig ko. Kaya kung ating muna mababasa po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ano po ang sabi po rito? Kaya nilaman po. In the second book of Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 3, versikulo 9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako
na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Purihin pong ating pinakamamahal na Panginoon, kapatid, and God bless His Word. So napakaliwanag mga iniibig ko. Kailanman ay hindi mapagpaliban ang dakilang Diyos sa kanyang pangako. Pag siya'y nangako, kanyang tinutupad. Hindi katulad ng tao, pag nangako mga iniibig ko, ay ito po ay napapako mga iniibig. At ang gusto ng ating mahal na Panginoon, nang sino man ay hindi mapahamak, kundi manumbalik, magpakumbaba, magsisi, mga inibig ko, upang makamtan yung dakilang pangako na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang purong ebanghelyo ng kaligtasan ay patuloy na ipinapahayag sa buong mundong ito. Ginamit ating dearly beloved noble person of the Lord, ang banal gawang ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, the whole Almeida family, mga inibig ko, kung saan ay dito ay patuloy na isinisiwala at ipinapahayag ang dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat itong napakalapit na ng pagbabalik ng ating dakilang sa buhay, sapagkat ang kaaway ng Diyos 24/7 na umiikot, gumagala, mga inibig ko, gumagamit ang kanyang paraan upang ang mga tao, ang mga pahamak, andyan ang mga salot, ang mga kalamidad, ang mga gera, mga inibig ko. Katulad na lamang yung conflict dyan sa Lebanon at saka sa Israel, mga inibig ko, sa araw lamang. Ngayon, 492 na ang nangangamatay doon sa strike na yan, mga inibig ko. Kaya dito makikita natin saan mapupunta ang kanilang kaluluwa. Kaya nga napakalaga ng ebanghelyo ng kaligtasan upang mga tao po ay mga ligtas kung paano ating dearly beloved and noble pastor may inibig ko preaching the word of God with power and anointing na siya mismo ang may inibig ko na kung maaari bayaran niya ng 1,000,000 ang bawat isang kaluluwa upang makalapit lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon ang kanyang grabing burden, mga inibig ko, upang ang mga tao hindi mga pahamak, mga inibig ko. Subalit kung ang mga tao ay patuloy na magbawalang baliwala halaga, ipagbabaling walang halaga ang salita ng Diyos, mga inibig ko, sila po ay mga papahamak. Kaya nga mismo ang Diyos, gusto nila na mga tayo mga ligtas, sapagkat ang Diyos walang kasiyahan sa mga kamatayan ng mga taong masama, mga inibig ko. Diyos na mismo nagsisi kung bakit nila lang ang tao, sapagkat grabe ang kasamaan na nagawa ng tao, mga inibig ko. Kaya naman po sabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, Ezekiel chapter 33 verse 11, and Jonah chapter 3 verse 10, kaya lamang po, magkakasunod pong basahin. First Epistle of Paul the Apostle to Timothy, chapter 2, verse 4. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. The book of the prophet Ezekiel, chapter 33, verse 11. Say unto them, as I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways, for why will ye die, O house of Israel? The book of the prophet Jonah, chapter 3, verse 10. And God saw their works, that they turned from their evil way, and God repented of the evil that he had said that he would do unto them, and he did it not. God is supposed to go. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Dito po sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 33, versikulo 11, sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay, o sambahayan ni Israel? Dito po sa aklat ni Propeta Jonah, Kapitulo 3, versikulo 10, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa, na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad, at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabi
sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin dakilan sa buhay. Everybody, so praise the Lord! So mga iniibig, ang ating dakilan mo na nagsabi. Biblia sabi, who will have all men to be saved and to come into the knowledge of the truth. Siya ang Diyos na may ibig ng lahat ang mga tayo, mga ligtas at makaalam ng katotohanan at tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat sang araw ng ating mapakinggan ang purong ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng totoong pastor ng ating dakilang Diyos sa buhay, totoong propeta ng ating pinakamalapanoon sa huling kapanahunan, may inibig ko, lahat tayo, may inibig ko, ay nakalagan sa paggawa ng kasalanan. Nalaman natin ang katotohanan ng Diyos ay dapat sambahin sa Espiritu katotohanan sapagkat sa ating kinigasang reliyon, ang ating sinasamba, Diyos na ating nakikita, Diyos na nakasabit sa dingding, mga inibig ko, minsan nakadrawing pa nga sa katawan ng tao, mga inibig ko. Subalit ang ating mga panalangin in vain, walang katugunan na natili tayo sa ating mga karamdaman, sa ating mga kasalanan, sa mga masamang ugal, sa mga bisyo, mga inibig ko. Subalit sang araw ng ating mapakinggan ng purong ebanghelyo ng kaligtasan, na dinadala ng tutong pastor ng ating dakilang Diyos, mga ibig ko, tayong pong lahat ay pinagpala na kalayang lubos sa pagkatanikala sa kasalanan. Ang lahat magsabing, praise the Lord. Kaya napakalaga ng kaligtasan, mga ibig ko. Ayaw ng Diyos na sinuman ay mga pahamak, kundi lahat ay magsisi upang makamtan yung dakilang pangako ng ating pinakamamahal na panahon. At lagi nating alalahanin, mga inibig ko, na ang dakilang Diyos na buhay ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay magsisi, manumbalik at magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang araw lamang may napakinggan ako. Ang sabi niya, bakit naman yung pang mga mababait pa ang nangamamatay? Bakit hindi yung mga masasama? Ang daming masasama. Dahil sa Allah, hindi alam ang salita ng Diyos, mga inibig ko, na hindi nila alam kung bakit ang mga taong nabulid sa grabing kasamaan, minibig ko, ay dahil binibigyan pa sila ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na panahon na sila po ay makapanumbalik, magpakumaba, magsisi upang hindi sila mapahamak sapagkat ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, mga inibig ko. Ayaw na Diyos mabulid sila sa impyerno, mga inibig. Kaya mga taong namamatay, na walang kissa puso, saan sila pupunta, mga inibig ko? Kaya wala nang ibang gagamitin sa panahong ito, kundi ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangunang ating Dilablat and Overpass, the whole Almeida family, lahat po tayo kailangang kumilos, mga inibig ko. Ipagsabihin natin, lalo pat ilang araw lang mula ngayon, mga inibig ko, yung first day ng successful talipaw sa loob, victorious talipaw sa loob, mga inibig ko, na kung saan doon ipinahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan, hindi inalintan ang panganib ng propeta ng Diyos. At sila ay nakumbinsi, mga inibig ko, mga abusep mismo, nakumbinsi sila ng ating dakilang Diyos sa buhay at totoong nag-iingat, totoong makapangyarihan Diyos. Palakpakan po ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Kaya nga, sa grabing kasamaan ng mundong ito, mga inibig ko, sa Old Testament, mga inibig ko, ang Diyos ay nagsisi. Kung bakit niya nilalang ang tao, mga inibig ko. Kaya nga, nung inutusan niya si Jonah, mga inibig ko, na pumunta sa Nineveh, upang ipagsabi doon, sapagkat ang bayan na yan ay pumailang lang ng grabing kasamaan sa langit, may iniibig. Subalit si Jonah ay tumakas, sapagkat alam niya kasi ang mahal na panahon ay banayad sa galit, puspos ng grabing kahabagan, pag-ibig, mga inibig ko. Kaya ano nangyari, mga inibig ko, sumakay ng isang barko, mga inibig ko. At doon ang Diyos ang nagpadala ng malakas na unos, kung kaya't ang barko na yun ay talagang mawawasak na. Kaya siya naman po ay pumunta pa doon sa ilalim. Kaya sabi ng kapitan, sabi niya na ikaw na matutulugin, ay manalangin ka sa iyong Diyos. Sapagkat tayo mawawasak ang barkong ito sa malakas na unos. Kaya mga inibig ko, nung nagsapalaran na sila, yung bote tumuro sa kanya. Kaya siya nagsabi na inutusan siya ng malapanong. Kaya nangatakot yung mga tao doon, mga inibig ko. Kaya sabi niya, anong gagawin namin sa iyo? Kaya siya inihagis sa dagat, mga inibig ko, at pumayapa ang dagat na yan, mga inibig ko, at siya nilunog ng isang malaking isda, at inuluwa doon sa bayan ng Nineveh. At siya doon, mga inibig ko, ay nagsisigaw. Isang araw, pinagsasabi na ang bayang ito ay wawasakin ng ating mahal na Panginoon within 40 days, mga inibig ko. Kaya anong ginawa, mga inibig ko, nang narinig ito ng hari, siya nagtanyag ng ayuno, mga inibig ko. Ha?
Nagtanyag ng ayuno, matanda, bata, maging hayop ay hindi kakain, mga inibig ko. At sila po'y nagpakumbaba, nagsisi at nakita ng Diyos, mga inibig ko, yung kanilang pagpapakumbaba. Kaya anong sabi naman ng kasulatan sa ating nabasa, mga inibig ko, nang sabi doon sa 3:10, at nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Si Iurong pala ng mahal na Panginoon yung kanyang galit. Pag ang tao po'y manumbalik, magpakumbaba, magsisi, mga inibig ko. Kaya nga, ang banal na gawain ito ng ating mahal na Panginoon, ito'y ginagamit upang ang mga tao ay makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay manumbalik sa Diyos, mga inibig ko. Subalit, mga iniibig, kung ang mga tao ay mananatili sa katigasan ng kanilang mga puso at ayaw maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga iniibig ko, may babala ang ating dakilang Diyos ng buhay na sabi naman ng kasulatan, mga inibig ko sa Isaiah chapter 60, verse 12, for the nation and kingdom that will not serve thee shall perish, yet those nations shall be utterly wasted. Sapagat yung bansa at karya na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang yun ay malilipon na lubos. Ayan po mangyayari, mga inibig ko. At ang kaguluhan na nangyayari sa yung panig ng mundo ngayon, yung gere, lumalaganap na mga inibig ko. So anytime, just one push button away, mga inibig ko, ang Third World War, anytime. Andiyan pa mga salot, ang mga napipintong mga panlakas sa paglindol, pagputok ng mga bulkan, mga bagyong malalakas, mga inibig ko. Kaya ang atin na lamang pong magagawa, mga inibig ko, tayo bilang mga nauna na mga pinagpala sa gawain ito, mga inibig ko, ay ating pong ipahayag. Ipatutuon natin na meron Diyos na nagmamahal sa lahat ng tao sa mundong ito bago pa sila ay makaranas sa mga grabing puot at galit ng Diyos, mga inibig ko, makapanumbalik at makapagsisi. Kaya hindi na ibig na sino man ay mapahamak. Inibig ko, ang gusto ng Diyos ay lahat ay mga ligtas. Ayaw ng Diyos na mga tao ay mga matay na gano'n lang mapunta sa impyerno kanilang kaluluwa, mga inibig ko. Subalit ang kaaway ng ating marapon ay talaga naman po nandun nag-umuungal parang leon. Maging mga Kristiyano pa kanyang sisilain pag tayo po ay nagpaisi-isi sa ating paglilingkod sa ating dakilang sa buhay. Kinakailangan yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, panghawakan po natin ito ng mainam, mga inibig ko. Everybody, praise the Lord. Kahit ano ay pinagagawa ng ating dakilang sa buhay na dapat natin gawin, mga inibig ko. Upang yung dakilang kapahamakan, ibig sa Diyos dito, hindi natin maranasan at kundi yung kanyang pangako ang ating maranasan. Ano po sabi po dito sa Hebrews chapter 10, verse 23, Hebreo 10:23, kanila lamang po. The book of Hebrews chapter 10, verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. God bless you po. Sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Ating mo ng palakpakan ating pinakamamahal. Yung buhay ng palakpak para sa tindakilan ng Diyos na buhay. Amen, praise God. Ang sabi ng banal na kasulatan na may inibig ko, na ating ingatang matibay ang pagkakilala natin pag-asa upang huwag mag-alinlangan. Huwag na huwag tayo kailanman mag-alinlangan sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na propeta, mga inibig ko. Siya ay sinugo ng ating dakilang sa buhay, mga inibig ko, kaya anong kanyang sasabihin, mga inibig ko, at ating sinunod, mga inibig ko, tayo pagpapalain. Pero pag ikaw ay mag-doubt, paalalahanan ka ng mahal na Panginoon. Matuwa ka kung meron ka pang paalala, mga inibig ko. Kaya wag na wag tayong magda-doubt, wag tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord. Maging matibay tayo sa ating paglilingkod sa ating Diyos sa buhay. At para tayo titibay, kinakailangan isagawan natin ang lahat ng kalooban ng ating mga Panginoon. Magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Hindi lamang tayo naging banal pag tayo sa ating pananambahan. Pag nandun ka na sa ibang bansa, nasa trabaho ka na, sa school, mag-inibig ko na, sa trabaho ka, mag-inibig ko, sa negosyo mo. Kung ano yung galo ng salibutan, ganun po tayo. Huwag na huwag po tayong ganun.
sapagkat ang mata ng Diyos ay nasa paligid. You cannot hide. We cannot hide from a loving God. Oh? Lahat niya i-reveal ng ating malapanon, yung ating ginagawa. Kaya panghawakan natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya na matibay. Magtapat tayo, mga inibig ko, sa pagbibigay, sa ating pong pagdalo lagi, kahit tayo po'y malipat pa sa pagkalayo-layong lugar, mga inibig ko, yan po'y ating laging nasain na makapunta sa ating banal na gawain. Oh? Kahit saan pang lugar yan, mga inibig ko, paano kung biglang sabihin na ating beloved and overpastor, beloved children, lahat kayo, humanda, pupunta tayo lahat sa Amerika. Baka nagkukumahog na sa Amerika. Dito may inibig ko, pag tayo po ay lagi pong sumusunod at sinasagawang kalooban ng ating mga Panginoon, kahit sa amampun lugar tayo mapapunta, may inibig ko, lagi nandun tayo sa ating pakikipagtipan, sa ating pinakamamalapanan. Because it is a great honor and privilege, minibig ko, na tayo po yung makipagtipan sa ating pinakamamalapanan. At pag nagawa natin lahat ng mga bagay na yan, tayo nag-ayuno, lahat pat ating namamalas ang nalalapit na kanyang pagkabalik, mag-ayuno po tayo, minibig ko, sapagkat anytime, rapture will take place at ang kukunin lamang ng malapanan, yung meron pong busilak na puso, walang mga bahid na mga pag-alinlangan, mga pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, mga galit puot, mga inibig, yung mga bagay na kung saan hindi kinulugtan ng mga halapanan, mawala po yan sa atin. Kung tayo po nag-ayuno, nagpupuri lagi, mga inibig ko, dyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ano ang pangako ng ating mahal na Panginoon? Last verse, sa 1 John chapter 2, verse 25, maganda na po mga uwid, manunugtog. First book of John, chapter 2, verse 25. And this is the promise that He hath promised us, even eternal life. Amen. God bless you. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Juan, kabanatang 2, kapitulo 25. Amen. Praise the Lord. 1 John chapter 2, verse 25. Verse 2, verse 25. Hallelujah. Praise the Lord. At ito, ang pangakong kanyang ipinangako sa atin ay ang buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino tayo para pangakuan ng ating dakilang sa buhay? Tayo po'y galing lamang sa isang maraming basahan na tayo nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo ngayon pinapangakuan niya, mga inibig ko. Sapagkat hindi niya ibig lang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat tayo magpakumamang magsisi upang makamtan yung dakilang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung langit na pinangako ng ating dakilang sa buhay. Kung ating iisipin, ano ang dati nating buhay, mga inibig ko. Anong ating kalalagayan dati na wala pa sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magulo ang ating mga buhay. Andyan ang mga karamdaman, andyan walang kapayapaan sa isipan ay biling magpapatiwakal na subalit isang araw na mapakinggan natin ang purong ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng tao ng Diyos, totoong propeta ng ating mahal na Panginoon. Manibig ko, lahat tayo ngayon nagtatamasa ng grabing pagkapala na nagmumula sa ating dakilang sa buhay. Pag manalangin ka ng buong puso mo, manibig ko, nandiyan laging katugunan ng ating mahal na Panginoon. Napakinggan natin yung patutuo ng ating beloved brother kanina. Grabe ang kanyang sakit, nararamdaman, mga inibig ko. Subalit siya tumangi sa ating mahal na Panginoon. Oh? Sa kanyang pagpupuri, pagsunod sa preaching ng ating minamahal na pastor, pinag-aaling ng ating dakilang Diyos sa buhay. Everybody, praise the Lord! Kaya sino hindi magiling ko sa ating mga Panginoon, dito pa man sa lupang ito, mararanasan natin yung triple blessing ng pangako ng Diyos, pagkapalang physical, material at spiritual pala, pag tayo po'y patuloy lamang na mag-ingat at ating isagawa at unawain lagi ang banal na kalooban ng Diyos, mga inibig ko. Ayaw ng ating mga Panginoon, ang sino may mapahamak. Hindi dito pinag-uusapan na tayo bimila ng ilang dekada, mga inibig ko. Subalit kung tayo po'y magpabaya, ang kamay ng kawin ng Diyos ay nag-aantay sa atin. Subalit kung tayo po ay mananatili sa turot aral ng propeta ng Diyos, santyak na bagay yung pangako niya na buhay na walang gang, ayan po anytime now, makukuha, ayan po makakapiling natin ang ating pinakamalapanon. Tayo po lahat tayo tumayo, mga inibig ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga inibig ko, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi magpapahinuhod
sa inyo na hindi niya ibig ng sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Habang ating inimbitahan at inibig ng mga bisita, mga inibig ko, diyan na lang po sa may dito sa ng harapan, tanggapin niyo po ng formal ang ating pinakamamahal na ngayon po ang araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap sa ating mga hindi pinangako ng Diyos ang araw ng bukas. Kami na nauna dito, mga inibig ko, naranasan namin ang gandang buhay nang kami magsimula, nang makilala namin ating pinakamahal po. Yung mga kalungkutan na wala, inalis ng mahal pa po yan. Pinalitan niya ng kasiyahan. Habang tayo po lahat ay tumayo at minsan pa natin papurihan ating mahal na panahon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.